Malamig ang hangin ng gabi, nakatayo si Heather sa labas ng mansyon ng mga Del Rosario. Alam niyang mali ang kanyang gagawin, ngunit wala na siyang ibang paraan. Kailangan niyang bayaran ng tuition fee ng kapatid niyang nag-aaral sa kolehiyo sa kursong criminology. 3 taon na ito. Hindi na siya umaasa sa kanilang mga magulang dahil may kanya-kanya ng pamilya ang mga ito. Sila na lamang ang magkasama ng kanyang kapatid at ayaw niyang matulad ito sa kanya na high school lang ang natapos. Tahimik ang paligid ng mansyon. Walang gwardya o anumang senyales ng tao sa labas ng gate. Lumapit siya sa gate at binuksan ito gamit ang mga lumang tools na itinuro. Mabilis siyang nakapasok sa loob. Tanging ang mahihinang tunog ng kanyang mga hakbang ang maririnig. Pumunta siya sa likod ng mansion at nakita ang isang maliit na bintanang bahagyang nakabukas. Swerte ko naman. Agad siyang pumasok sa loob. Bumungad sa kanya ang isang marangyang sala, puno ng magagandang muebles at mga antigong dekorasyon. Naglakad siya ng tahimik, sinusuri ang bawat sulok, hinahanap ang mga bagay na mabilis niyang maibebenta. Nasa gitna siya ng pag-iisip kung ano ang uunahin nang biglang may narinig siyang mga yabag. Mabilis siyang tumalikod, nagtago sa likod ng malaking sofa. Naririnig niya ang maliliit na yabag ng mga paa, ngunit hindi niya alam kung kanino ito nanggagaling. Bago pa siya makapag-isip ng gagawin, naramdaman niyang may yumakap sa kanyang bewang. Mommy! Sabay na sigaw ng 2 bata na tila tuwang-tuwa sa kanyang presensya. Mommy? Wala naman akong anak at hindi naman ako nagka-amnesia. Never pa nga akong nakipagjujugan eh. Biglang bumukas ang ilaw sa sala. Mula sa hagdan, bumaba ang isang matipunong lalaki na may mga matang nagliliyab sa galit at pagtataka. Sino ka? Malalim at malamig ang boses nito. At anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco. Hindi makapagsalita si Heather. Pakiramdam niya ay natuyuan siya ng laway. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Marco, habang ang kambal ay masayang nakayakap sa kanya. I ask you a question. Muling tanong ni Marco. Mas matalim na ang boses nito. Hindi pa rin makasagot si Heather. Tumakbo ang kambal palapit sa kanilang ama, na galit na galit. Daddy, si Mommy po bumalik na. Masayang sigaw ni Micaela, isa sa kambal. Tumalon-talon pa habang hawak ang braso ng ama. Napakunot ang noo ni Marco. Mommy? Tanong niya sa kanyang mga anak at nagtatakang nilingon si Heather. Siya po ang mommy namin. Sabay sigaw ng kambal. Biglang nakaisip si Marco ng isang ideya. Alam niyang mali ang gagawin niya, pero hindi niya na kaya makita ang 2 kambal na nalulungkot. Kahit hindi man sabihin ng mga ito sa kanya, ramdam niyang nag-aasam ang mga ito na magkaroon ng isang ina. Huminga ng malalim si Marco at lumapit kay Heather. Mahina siyang bumulong. Alam kong magnanakaw ka, pero hindi ako interesado sa pagnanakaw mo. Sa halip gusto kitang bigyan ng isang pagpipilian. Napakunot na si Heather. Ano? Sabi ni Heather at nagtatakang tinignan si Marco. Pwede kitang ipakulong o maaari kitang kunin bilang substitute mommy ng mga anak ko. Natulala si Heather. Anong ibig mong sabihin? Lagi akong tinatanong ng mga anak ko tungkol sa ina nila at wala akong masabi. Hindi ikaw ang tunay na ina nila pero kailangan nila ng isang taong magmamahal sa kanila. Handa akong bayaran ka para sa serbisyong yun. Pero siguraduhin mo lang na wala kang gagawing masama sa mga anak ko. Dahil abogado ako, baka hindi nakulungan pa ang bagsak mo, kundi sa kabaong. Natamemen na lamang si Heather. Sa narinig, nang mahimasmasan siya ay nag-isip siya. Nag-isip siya ng kung ano. Inisip niya ang kapatid niyang nangangailangan ng suporta, ang hirap ng kanilang pamilya, at ang pagkakataon nito na harapin nga ang problema nila. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Anong kailangan kong gawin? Pikit matang tanong na lamang ni Heather.
Napangiti si Marco tila nasisiyahan sa naririnig. Simple lang. Kailangan mo lang maging mabuting ina. Sa kambal. Mabuting asawa gagawin ko rin ba? Pili ang saad pa ni Heather. Matalim siyang tinignan ni Marco. Kaya napabungis-ngis na nga lamang si Heather. Nagbibiro lang naman siya. Hindi niya lang kasi napigilan dahil sa buong buhay niya. Ngayon lang siya nakakita ng sobrang gwapo, matangkad at mestizo. Siya ay kape at si Marco naman ay gatas. Di ba masama ang manloko? Tanong pa ni Heather. Di ba masama rin ang magnakaw? Huwag ka nang mag-alala, bibigyan kita ng sapat na kabayaran. At kapalit no, naalagaan mo ang mga anak ko na parang tunay mong mga anak. Paano makasigurado na hindi mo kipakukulong? Baka scammer ka. Tanong pa ni Heather. Hinagod ni Marco ang leg niya. Uminit ang ulo niya dahil sa babaeng nasa harapan niya. May kontrata tayong pipirmahan. May mga kondisyon at alituntuning dapat sundin. Pero sa huli magkakaroon ka ng pagkakataon na makaalis pag sinabi ko na pwede ka nang umalis. Napatitig si Heather kay Marco. Alam niyang ang alok na ito ay isang uri ng bitag. Ngunit wala na nga siyang ibang pagpipilian pa. Nakikita niya sa mga mata ni Marco ang determinasyon at ang pag-aalala para sa kanyang anak. At determinasyon din ni Heather na mapatapos niya ang pag-aaral ng kapatid niya kaya tumango siya. Simula ngayon ikaw nang magiging ina ng anak ko. Apply na lang ako ng asawa mo. Mas gusto ko yun. Hinagod na lamang ni Marco ang mahaba niyang buhok. Hindi pa nga nagsisimula si Heather bilang magiging nanay ng kambal. Sumasakit na ang ulo niya. Pagkatapos ng kanilang usapan, tahimik na inihatid ni Marco si Heather sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng mansyon. Hindi pa rin makapaniwala si Heather sa mga nangyayari. Sa isang iglap, ang simpleng pagnanakaw ay nauwi sa isang napakalaking responsibilidad. Pumasok sila sa isang silid na matagal nang hindi nagagamit. May kalumaan ang mga kagamitan pero malinis at maayos ito. Nasa gitna ang isang malaking kama na may mga puting kurtina at sa tabi nito ay may cabinet at isang lamesa na gawa sa mamahaling kahoy. Ito na ang magiging kwarto mo at bukas ibibigay ko na sa iyo ang kontrata. O nga pala, anong pangalan mo? Heather Laila Cruz. Saad ng babae. Marco ang itawag mo sa akin. Love, hindi ba pwede? Pagbibiro pa nga ng babae kay Marco at natawa na nga lamang siya nang pinandilatan siya nito. Kung hindi lang sa kambal baka kinaladkad na kita papuntang presinto. Di ba dapat ang mag-asawa ay magkatabi sa isang kama? Dapat sa kwarto mo ko matulog. Pili ang saad pa nga ni Heather. Hindi. Nanay ng kambal ang papel mo at hindi asawa ko. Huwag ka nang makulit. Siyempre magtataka yung kambal kung bakit hindi tayo na sa iisang kwarto matulog. Natatakot ka ba na baka gapangin kita? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ipis. Close your mouth at matulog ka na. Tinalikuran ni Marco si Heather pero may pinahabol pa nga ito ng mga ilang salita na nagpamula sa buong mukha niya. Promise pag tumabi tayong dalawa, hindi ko pipigain ang itlog mo. Magbibiro lang ako Marco, huwag mo namang seryosohin. Tawang-tawa si Heather para na siyang mababaliw. Nasa katangian niya na ang magbiro at mang-asar kahit kakilala niya pala ang isang tao. Tumigil na siya sa pagtawa at umupo sa kama. Papadalhan na lamang niya ng pera ang kapatid niya gamit ang GCash pag nakuha na niya ang pera kay Marco. Tumunog ang cellphone niya sa bulsa ng suot niyang jeans. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag. Sigaw ng bunso niyang kapatid na lalaki ang bumungad sa kanya. Tinatanong kung nasaan siya dahil gabi na. Nag-overtime ako sa trabaho. Matulog ka na. Ilak mo ang pinto, uuwi rin ako bukas. Pagsisinungaling niya. Hindi nga niya alam kung papayagan siya ni Marco na makaalis para magpaalam sa kapatid. Bumagsak siya sa kama at natulog. Kinabukasan, maagang kumatok si Marco sa pinto. Nagising si Heather sa tunog at mabilis na bumangon. Wala siyang ibang damit maliban sa suot niya kagabi. Kaya't inayos na lamang niya ang sarili bago binuksan
ang pinto. Sumunod ka sa akin. Malumanay ngunit may halong awtoridad ang kanyang boses. Tahimik na sumunod si Heather habang binabaybay nila ang mahabang hallway ng mansyon. Dumating sila sa isang malawak na opisina na may mesa at mga upuang gawa sa mamahaling kahoy. Naroon ang isang tumpok ng mga dokumento na nakaayos sa ibabaw ng mesa. Lumapit doon si Marco upang kunin ang kontrata at nilahad ito kay Heather. Ito ang kontrata. Basahin mo ng mabuti bago ka pumunta. Nandito ang lahat ng kondisyon at ng mga alituntunin na kailangan mong sundin habang nandito ka. Take a seat. Umupo naman si Heather sa upuang nasa tapat ng lamesa at sinimulang basahin ang nilalaman ng kontrata. Nakasulat doon na siya ay tatanggap ng 50,000 buwanang sahod kapalit ng kanyang pagiging ina sa mga anak ni Marco. Ngunit may mga kondisyon din. Hindi siya pwedeng umalis ng mansyon nang walang pahintulot. Hindi siya maaring magdala ng bisita. At higit sa lahat, kailangan niyang manatiling tapat sa papel na ginagampanan niya. Habang binabasa niya ang mga detalye, napatingin si Heather kay Marco na nakaupo sa harap niya, tahimik na nagmamasid. Bakit ako? Maraming babaeng mas pwedeng magkunwari na nanay ng mga anak mo. Bakit ako pa? Napabuntong hininga si Marco at saglit na natahimik. Tila pinag-isipan niyang mabuti ang isasagot. Dahil ikaw lang nandito at dahil nakita ko kung paano ka tinanggap ng mga anak ko kagabi. Hindi ko rin alam kung bakit pero sa tingin ko'y may connection kayo na hindi ko maintindihan kaya kailangan kita dito. At anong nangyari sa ina nila? Bakit wala siya dito? Tanong ni Heather. At biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Marco. Wala na siya. Matagal na siyang nawala at ayoko ng pag-usapan pa. Condolence. Mahinang sagot pa ni Heather. Hindi pa siya patay. Pwede ba? Pirmahan mo na lang yung kontrata. Kung pipirma ako, ibig sabihin ba nito ay hindi na kita pwedeng iwan? Hindi na ako pwedeng tumakas? Pili ang tanong pa ni Heather. Hanggat hindi ko sinasabi na pwede kang umalis, hindi ka aalis sa mansyon na to. Napairap si Heather. Sus, ang possessive mo naman. What? Seryosong tanong naman ni Marco. Ngumiti si Heather at pinigilan ng tawa. Umuusok kasi ang ulong ni Marco sa galit. Wala po ang sabi ko, pipirmahan ko na to. Kinuha nga ang ballpen na nasa lamesa. May mga damit sa cabinet ng kwarto mo. Pwede mong gamitin yon. Ang mga bata naghihintay sa garden. Pwede bang bisitahin ko rin minsan yung kapatid ko, Marco? Promise, hindi ako tatakas. Magpapaalam lang ako sa kanya. Hindi pwede. Tawagan mo na lang kaya makapag-video call ka. Huwag mo kong sawayin. Seryosong saad ni Marco. Yes po, Lolo Marco. Sabay bungis-ngis ni Heather. Napahilamos na lamang ng mukha si Marco sa sobrang inis. Nang makabalik si Heather sa kwarto, nakipag-video call siya sa kapatid. Responsible naman ito kaya hindi na siya mag-alala kung mag-isa ito sa bahay nila. Sinabi niya rito na nag-apply siya ng katulong at bakasyon lang siya makakauwi. Hindi siya nagbigay ng eksakto kung kailan siya babalik. Mag-iingat ka, papadalhan na lang kita ng pera, wika ni Heather. At nagpaalam na linapag niya ang cellphone sa kama. Pumunta siya sa banyo upang maligo. Nakaredy na doon ang mga sabon at toothbrush. Habang nasa opisina siya ni Marco, inayos yon ng mga katulong. Pagkatapos maligo, kinuha niya ang isang simpleng bestida mula sa kabinet. Habang sinusuot ito, naglakbay ang kanyang isip. Hindi niya akalain na sa isang gabi ng pagnanakaw mapapasok siya sa ganitong sitwasyon. Ngayon, kailangan niyang maging ina sa 2 batang hindi niya kilala. Matapos magbihis, bumaba si Heather at sumunod kay Marco patungo sa garden. Doon, nakita niya ang 2 bata na masayang naglalaro sa gitna ng mga bulaklak. Napatingin ang mga ito sa kanya at sabay-sabay na tumakbo, papalapit. Mommy, ang ganda mo naman po. Tama po si Ate Micaela, sobrang ganda niyo po.
Dagdag pa nga ni Mara. Tama si Marco, kita ko sa mga bata ng kambal. Ang sabik nila sa pagkakaroon ng isang ina. Sa edad na 7 years old, diniwan kami ni nanay. At sumama siya sa ibang lalaki. Sumunod naman si tatay. Sabi ni Heather sa kanyang isipan. Pinakilala sa kanya ni Marco, sina Micaela at Mara. Para makilala niya kung sino si Micaela, meron itong nunal sa kanang gilid ng mata at matangkad. Kabaliktaran naman kay Mara dahil sa kaliwa ang nunal nito at hanggang dibdib lang siya ni Micaela. Dumating ang katulong na may bit-bit na pagkain para sa kanilang almusal. Biglang kumulo ang tiyan ni Heather nang maamoy ang mga pagkain. "Let's eat," anunsyo ni Marco at dali-dali naman na kumuha ng plato si Heather. Lahat ng klase ng pagkain ay kinuha niya. Pinagtitinginan tuloy siya ng kambal at ni Marco. "Heather, ano ba? Dahan-dahan. Parang ilang taon ka nang hindi kumain na." Nilingon siya ni Heather na may hawak na fried chicken at may kagat. "Naku Marco, kung isasama kita sa piyesta dito sa Santa Clara, malulugi ka. Dapat kain lang ng kain." "Ano namang koneksyon nun sa sinabi ko sa'yo, Heather?" Inis na sabi ni Marco. Napamura siya nang hindi na siya nito pinansin. Napahawak na lang siya sa noo. Dapat pala ibang babae na lang ang inalok niya para maging substitute mommy ng kambal. Mukhang sakit sa ulo ang nakuha niya. Kabanata 3. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam na si Marco na papasok sa mansion dahil may mga kaso siyang aayusin sa loob ng opisina. Bago ito umalis, hinalikan pa niya sa pisngi ang kambal. "Dapat ako rin, syempre. Kailangan din nating ipakita na okay tayo tsaka sweet kasi." Isang halik ni Marco sa noo ang nagpatigil kay Heather. "Mukha ba akong lola mo? Dapat sa lips." Sabay nguso ni Heather kay Marco. Pinitik lamang nito ang noo niya at tinalikuran na sila. Tawang-tawa naman ang kambal. Napanguso na lang si Heather at inaliw na lang ang kambal. Naglaro sila ng manika at lobo na nilagyan nila ng tubig. Mommy, sobrang saya ko po talaga. Sana, wag niyo na po kaming iwan. Sumang-ayon naman si Micaela sa sinabi ng bunso na si Mara. Nakaramdam ng lungkot si Heather at hinawakan niya ang ulo ng kambal. Hindi siya maaring magbitaw ng pangako sa mga ito. "Gagawin ko ang lahat para maging masaya kayo." Iyon lang ang maipapangako ni Heather sa kambal. Maya-maya pa, isang tinig ng babae ang nagsalita. Napalingon doon si Heather, nakita ang isang nakangiting babae. Maganda, maputi, at matangkad. Hapit na hapit ang suot nitong pulang damit na hindi umaabot sa tuhod. Kaya litaw na litaw ang sexy na katawan. Tita Irish! Sabay na sabi ng kambal at patakbo ang lumapit kay Irish. "Kamusta kayo? Bihira na lang ako makabisita dito at sino siya?" Lumapit ang kambal kay Heather at hinila siya papalapit kay Irish. Mismong kambal na ang nagpakilala kung sino siya. "Mommy?" Takang tanong ni Irish. "Oo, mommy nila ako. Kagabi lang ako dumating." Matamis na ngiti ni Heather matapos niyang sabihin iyon. Para siyang legal na asawa na pinapamukha sa kabit na siya ang may karapatan. Tumango si Irish at ngumiti bago nagpaalam na pupuntahan si Marco. "Kambal, attorney rin ba yun?" Tumango ang kambal. Napatingin si Heather sa dibdib niya. Wala siyang laban dahil cocomelon ang dibdib ni Irish. Samantalang siya ay parang siopaw. Mommy, laro na po tayo. Pagyaya ni Mara. Tumango si Heather pero hindi siya makapag-concentrate dahil iniisip niya sina Marco at Irish. Kung talagang trabaho ba ang ginagawa ng mga ito? Baka ibang trabaho ang ginagawa nila. Cocomelon yung kay Irish, tatanggihan pa ba ni Marco? Sunod-sunod na umiling pa si Heather at kung ano-ano na nga lamang ang pumapasok sa isip niya. Kinuha niya ang 2 lobo na may lamang tubig. "Mabuti pa kayo malaki, yung akin ang liit." Nagtakatuloy ang isa sa mga kambal.
Alin po yung malaki, Mami? Tanong ni Micaela. Ha? Wala, sandali lang. Kukuha lang ako ng pagkain. Tumangwa ang kambal. Nang makapasok si Heather sa mansyon, nakasalubong niya sa kusina ang isang katulong na may hawak na tray. Nasa ibabaw nun ng 2 tasa na naglalaman ng kape. Kay Marco mo ba yan idadala? Ako nang magdadala. Tumanggi ang katulong. Kinulit-kulit ito ni Heather hanggang sa mapapayag niya ito. Napatingin siya sa 2 lobo na nasa kamay niya. Hindi niya namalayang hawak niya pala yun. Napangisi siya nang nakaisip ng kalokohan. Umalis na ang katulong niya kaya siya na nga lamang ang mag-isa sa kusina. Lalaki na kayo kahit ngayon lang. Tatawa-tawa nga siya nang mailagay na nga niya ang 2 lobo. Wala siyang suot na bra dahil ang bestida ay merong makapal na foam sa harapan ng dibdib niya. Nakuha pa nga niyang ialog yun. Kinuha na niya ang tray na nasa counter at nang simulang maglakad paakyat ng hagdan. Nang marating niya ang opisina ni Marco, agad siyang pumasok kaya napatigil ang 2 sa pagtipa sa mga laptop niya. Kape muna kayo. Nakaupo si Irish sa sofa. Malayo kay Marco na nakaupo sa swivel chair. Inilapag niya ang kape sa lamesa ni Irish. Thank you. Bakit ikaw nagdala rito? Mahinang tanong ni Marco nang mailapag ni Heather ang kape sa ibabaw ng lamesa niya. Gusto ko lang. Umiling si Marco. Pansin niya na parang may kakaiba kay Heather ngayon. Kinuha niya ang tasa at sumimsim ng kape. Wala ka bang napansin sa akin, Marco? Sabay alog pa nga ni Heather sa dibdib niya. Nang hindi nagpapahalata, nasamid na nga lamang si Marco dahil sa ginawa nito. Kaya naman pinagtawanan siya ni Heather. Muli nitong tinalbog ang kanyang hinaharap. Enough. Sad na lamang ni Marco. Sungit-sungit talaga. Pag-irap naman ni Heather. Bago si Heather umalis, nag-flying kiss pa nga siya kay Marco. Tawang-tawa siyang lumabas. At kahit pagbalik sa garden, tumatawa pa rin siya. Dahilan para magtaka ang kambal. Niyaya na nga lamang niya itong maglaro hanggang sa makaramdam na ito ng antok. Kaya nagpaalam na nga ang kambal sa kanya at inayos niya na lamang ang mga laruan. Heather. Napalingon siya sa likod niya nang marinig ang boses ni Marco. Salubong ang 2 kilay nito at namumula rin ang muka. Tumayo siya at nilapitan si Marco. Nagbibiro lang naman ako kanina. Napailing si Marco. Wala ka bang naiwan sa opisina ko? Wala naman akong naiwan. Meron pala. Yung kiss ko. Di ba nag-flying kiss ako sa'yo? Pagbibiro pa nga ng pilyang si Heather. Damn it, hindi yon. Napakamot si Heather sa ulo dahil sa galit na boses ni Marco. Wala akong naiwan. Tatawa-tawang saad pa ng pilyang si Heather. Meron. Naiwan mo yung cocomelon mo. Sabay bato ni Marco ng lobo sa paa ni Heather. Yung dibdib mo, tabingi. Dagdag pa nga nito at laglagang pa nga ni Heather sa narinig. Bumaba ang mata niya sa dibdib niya. Tabingi nga. Kinapa niya sa loob ng bestida niya ang lobo. Kaya naman sunod-sunod na nagmura si Marco. Nababaliw na talagang babaeng to. Inis na sabi ni Marco sa kanyang isipan. Naku, nahulog na pala yung dede ko, mabuti na lang. Nakuha mo, Marco. Natatawang sabi pa ni Heather. Mas lalo namang namula ang buong mukha ni Marco sa narinig. Ewan ko sa'yo. Alam mong sumasakit ang ulo ko dahil sa'yo. Para kang baliw. Bulyaw ni Marco at tinalikuran na nga si Heather na malakas na tumatawa. Talagang sakit sa ulo ang nakuha niya. Konting kalokohan na lang ang gawin ni Heather, sisipain na talaga niya ito palabas ng mansyon. Mabuti na lang at hindi nakita ni Irish ang lobo na nasa paa niya na galing kay Heather. Alog kasi ng alog eh. Lobo naman ang laman. Inis na sa bunot ni Marco sa buhok niya. Sa unang pagkakataon ngayon lang siya nakatanggap ng pangaasar mula sa isang babae. Minsan napapaisip na nga siya na bakit humihit-hit ata ng katul si Heather. Dahil ang kapal ng mukha nitong pagtripan siya. Maluha-luha na nga si Heather sa kakatawa. Hindi mawala ang ekspresyon ni Marco sa isip niya nang inalog-alog nga nito ang kanyang cocomelon sa harap ng kanyang amo. Namumula ang buong mukha nito. Pinunasan niya ang luha
at tumigil na nga sa pagtawa. Nakakatawa talagang pagtripan si Marco. Parang kamatis sa mukha, grabe. Grabe talagang pamumula. Napailing-iling na nga lamang si Heather at pinagpatuloy ang pagliligpit ng mga laruan bago pumasok sa mansyon. Dahil hindi siya nakakakain kanina, pumunta siya sa kusina at naghanap ng pagkain. Doon nakipagkwentuhan siya sa isang katulong na nagluluto para sa pananghalian nila. Kailan sila iniwan ng asawa? Tanong ni Heather sa katulong. Napalingalinga ang katulong. Nag-aalala na baka naririnig sila ni Marco. Isa kasi sa batas ng mansyon na huwag pag-usapan ang mga nangyayari sa loob. Naku madam, sikreto lang natin to Hindi pa kasal si Sir Marco. Sabi ng katulong. Napatigil sa pagsubo ng mansanas si Heather sa narinig. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng saya na hindi pa kasal si Marco. Talaga? Di ba may kambal na siya? Na anak tapos hindi pa sila kasal? Panguusisa ni Heather. Ganto kasi madam. Dapat sana magpapakasal na sila Marco at saka Madam Laila. Dahil nabuntis siya nito. Pero ang gusto ni Sir ay magpakasal na lang sila pagkatapos manganak ni Madam. Lumantad kasi ito sa opisina ni Sir. Na 6 na buwan na itong buntis at sinabi niyang si Sir daw ang ama. Hindi naman tumanggi si Sir na siya na ang ama. Pero pagkatapos manganak sumama si Madam Laila sa ibang lalaki. Kaya't naging usap-usapan sa mga katulong na hindi daw anak ni Sir ang kambal. Para mapanatili ang katahimikan, nagpa-DNA test si Sir Marco at lumabas na positibo naman siya, ang ama ng kambal. Ipinahayag niya ito sa kanyang pamilya at sa amin. Laglag ang panga ni Heather sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ganun palang nangyari. Meron pa palang babaeng iiwan si Marco? Gayong nasa kanya na nga ang lahat. Mayaman, responsable at bonus na yung matipuno ito. Baka hindi mahal ng babae si Marco at plano nitong lumantad na lang sa kanya pagkatapos manganak. Parang pusang iiwan ang kambal kay Marco. Nang mahimasmasan si Heather, kumuyom ang kanyang mga kamao. Hay, pag-ibig nga talaga. Makasarili, hahamakin ang lahat kahit may inaapakan at nasasaktan. Emosyonal na sabi ni Heather. Sumang-ayon ang katulong. Hindi ako makapaniwala. Inalagaan naman siya ni Sir Marco. Lahat ng luho ni Madam Laila, pinibigay niya. Siguro gold digger yun o talagang balak na iwan si Sir pagkatapos manganak. Ganon din ang nasa isip ni Heather. Kaya nga naaawa ako sa kambali. Hindi man lang nila nasilayan ang nanay nila. Kahit sa larawan, hindi pa nila nakikita. Bili ni Sir Marco na malilintikan ang sino mang magsasabi tungkol sa nanay ng kambal. Takot kami kasi abogado siya at makapangyarihan. Kaya madam, huwag niyong sabihin kay Sir na sinabi ko to sa inyo Natawa na nga lamang si Heather sa sinabi ng katulong at sunod-sunod na tumango para kumalma ito. Nang dumating nga ang 12:00, tinulungan niya itong ilapag ang mga pagkain. Pagkatapos ay umakyat nga siya sa hagdan para tawagin si Marco at ang kambal. Una niyang pinuntahan si Marco. Tulad ng dati hindi siya kumatok. Wala na doon sa Irish. Siguro umalis na si Coco Melon at hindi ko napansin. Wika pa nga ni Heather. Nilapitan niya si Marco na abala sa pagtitipa ng laptop. Saglit itong tumigil at nilingon niya at matamis siyang ngumiti. Kakain na Marco. Halika na. Mamaya mo na yan tapusin. Sige ka, pag nalipasan ka ng gutom magkakaroon ka ng sakit. Pag nagkasakit ka, syempre manghihina ang katawan mo. At pag nangyari yun, mamamatay ka kaya. Hindi na natapos pa ni Heather ang sasabihin niya. Nang kinalampag na nga ni Marco ang lamesa. Ang dami mong sinasabi. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko Kaya tumayo ka na dyan dahil kakain na. Makapaghintay naman yung ginagawa mo Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Kaysa sa mga kaso na tinatapos ko. Napahawak pa nga ito sa noo. Natawa naman si Heather sa ginawa ni Marco. Gusto mo hilutin kita? Taas baba. Magaling akong manghilot. Saad pa nga nito. Inis na napahilamos na nga lamang si Marco ng muka. Sumasakit na talaga ang ulo niya. Sa kung ano-ano na nga lamang na naririnig at pumapasok sa isip niya. Dahil sa mga sinasabi ni Heather. Inayos niya ang sarili at tinignan si Heather. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Heather. Nagsasabo ka ba? O kaya humihit-hit ng kung ano-ano? Seryosong tanong ni Marco kay Heather na ngayon laglag ang panga.
Maya-maya pa malakas itong tumawat na pahawak pa sa tiyan. Grabe naman ang panunumbat mo sa akin. Hindi ba pwedeng happy-go-lucky lang ako? Ugali ko na ang magbiro. Ugali mong mang-asar. Pagtatama ni Marco sa sinabi ni Heather. Napailing-iling na nga lamang si Heather. At least masaya ka at kinikilig. Akmang susundutin niya ang tagiliran ni Marco pero agad nitong nahawakan ng palapulsuhan niya. We're not close. Kung makapangasar ka sa akin, parang barkada mo ko. Napangusa si Heather sa sinabi ni Marco. Ayaw mo ba nun, Marco? Hindi na magiging bored ang buhay mo dahil may clown kang kasama. At ako yon. Mawawala ang stress mo. Madadagdagan lang ang stress ko sa'yo, Heather. Malumani na sabi ni Marco at namungay pa ang mga mata. Nagulat si Heather nang hilain siya nito para mapaupo sa kandungan. Biglang uminit ang magkabilang pisngi niya. Sobrang lapit ng mukha niya kay Marco. Kaunting distansya na lang at hahaplos na ang mga ilong nila. Ang clown, Heather, hindi nagsasalita. Hindi matabi ng dila. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Tawagin kang lamok dahil maingay ka. Tila bulong na yon sa pandinig ni Heather. Sunod-sunod siyang napalunok dahilan para sumilay ang ngisi sa labi ni Marco. Close your mouth when I said or else I will bite your lips. Umawang ang labi ni Heather sa narinig at bumilis ang tibok ng puso niya. Inabot ni Marco ang magkabilang pisngi niya at marahas nga siyang tinahinalikan nito. Maya-maya pa dahan-dahang lumayo si Marco kay Heather. Namumula ang labi ni Heather at hindi nga niya maiwasang hawakan ito. Tila nararamdaman pa rin ang marahas na halik na galing kay Marco. Hinalikan mo ko? Obvious ba? Lutang ka ba habang hinahalikan kita? Sad pa ni Marco kay Heather. Hindi, parang nasa cloud9 ako. Napailing na lamang si Marco sa kakulitan at kapilihan ni Heather. Tumayo ka na, mukhang nasasarapan ka na sa pag-upo sa kandungan ko. Kumunot ang noo ni Marco nang mabungis-ngis si Heather sa harapan niya. Ang sarap nga tapos mabango ka pa. Amoy baby. Pangasar pa ni Heather. Heather, tumayo ka na, itutulak kita. Oo na, oo na. Pagkaalis ni Heather sa kandungan ni Marco, sakto namang bumakas ang pinto. Nakangiti ang kambal. Nang makalapit ito kay Heather, ay mahigpit nila itong niyakap. Daddy, we're hungry. Let's eat na po. Wika ni Micaela, na sinang-ayunan naman ni Mara. Nagkainan na kami ng daddy niyo. Heather, your words. Pinandilatan siya ni Marco kaya't mahina siyang tumawa. Ang daya niyo naman, Daddy, Mommy. Nagkainan na kayo na hindi po kami kasama ni Ate Micaela. Sagot ni Mara. Takip-bibig si Heather para pigilan ang pagtawa. Habang napahilot naman si Marco sa sentido. Mabuti pa nga kumain na tayo para mawala ang init ng ulo ng daddy niyo. Bulong ni Heather sa kambal. Pagkatapos bulungan ng kambal, agad silang naglakad palabas ng opisina. Sumunod naman si Marco at tahimik na pinagmasdan sila. Pagdating sa hapagkainan, ninayos ni Heather ang pagkain at tinulungan ng kambal na maupo nga sa kanilang mga upuan. Umupo naman si Marco sa dulo ng mesa. Pinapanood ang bawat galaw ng kambal. At ni Heather, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Alam niyang panandalian lang si Heather sa buhay ng kambal. Let's eat. Habang kumakain, masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw nila noon. Si Micaela at Mara ay sabik na nagkwento tungkol sa kanilang mga laro at kalokohan sa school. Anong plano natin pagkatapos kumain? Tanong ni Mara habang ngumunguya ng pagkain. Well, gusto ko sanang pumunta tayo sa park. Gusto niyo ba yun? Yes, Mommy. Gusto po namin yun. Sabay na sabi ng dalawa. O sige, mag-alas-3 na ng hapon punta tayo sa park. Matapos ang kanilang masayang salo-salo, agad silang naglinis at nagayos para makapunta na sa park. Nang dumating ang 3:00 ng hapon, naghanda na sila. Si Marco ay nagsuot ng simpleng puting polo shirt at pantalon habang si Heather naman ay nagsuot ng komportableng summer dress na bagay sa mainit na panahon. Ang kambal naman ay parehong naka-shorts at t-shirt. Handang-handa na nga para sa kanilang family bonding. Bilis na, Daddy! Sigaw pa ni Micaela habang hinihila si Marco palabas ng mansyon. Paglabas nila ng bahay, sinalubong sila ng araw
at sariwang hangin. Agad na tumakbo ang kambal, papunta sa kotse habang si Heather naman ay naglakad sa tabi ni Marco. Masarap maglakad sa park ngayon. Oo, maganda ang panahon. Pagdating nila sa kotse, agad silang sumakay at nagsimula ng magmaneho si Marco papunta sa park. Tahimik ang biyahe ngunit puno ng excitement ang kambal sa kanilang balak na paglalaro. Si Heather naman ay iniisip ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Marco sa opisina. Sobrang lambot ng labi niya, sabi niya sa kanyang isipan. Nang makarating sila sa park, agad na tumakbo ang kambal papunta sa playground. Si Micaela, mabilis na sumakay sa swing habang si Mara naman tumakbo papunta sa mga slides. Si Heather at Marco ay naglakad sa tabi-tabi, sinusundan ng tingin ng kambal. Nakakatuwa sila, hindi ba? Oo, nakakatuwa. Sagot naman ni Marco kay Heather, ngunit hilahalata pa rin ang malamig na tono sa kanyang boses. Marco, may problema ba? Tanong ni Heather. Huminto si Marco sa paglalakad at tumingin kay Heather. Heather, alam kong ginagawa mong lahat para maging masaya ang kambal, pero hindi ko pa rin maiwasang mo konsensya. Balang araw, Marco, maiintindihan nila ang ginagawa mo. Naranasan ko na rin ang nangyari sa kambal. Iniwan kami ng mama para sa ibang lalaki. Ilang linggo ang lumipas, nakahanap ka agad si Papa ng bagong karelasyon. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, nalaman na lang namin ng kapatid ko na may sarili na silang pamilya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit pumayag ako sa alok mo. Dahil sa kapatid kong nag-aaral, kaya nagawa ko rin pumasok sa mansyon. Naging emosyonal si Heather habang ikinukwento ito kay Marco. Nagulat ang ekspresyon. Matamis nang umiti si Heather at pinunasan ang mga luhang tumulo sa kanyang mata. Hindi niya makakalimutan ang hirap na naranasan niya habang binubuhay ang kanyang kapatid. Hindi ako makapaniwala. Parang MMK ang buhay mo, Heather. Sa kabila ng pagiging pilya mo, may nakaraan ka rin pala. Parte na yun ng buhay ko, Marco. Sulit naman ang pagod at sakripisyo na ginawa ko para sa mga kapatid ko para makapag-aral siya. Kaya sana, Marco, lakihan mo ang sahod ko. Pagbibiro pa nga ni Heather. Sabay tawa niya at mahinang hinampas ang braso ni Marco. Napailing-iling na nga lamang ito sa kanya. Pero kalaunan ni napangiti na nga rin siya kay Heather. Lumapit ang kambal at hinila silang dalawa papunta sa swing. Tuwang-tuwa ang mga ito nang umupo silang dalawa sa magkahiwalay na swing. Umupo si Micaela sa kandungan ni Marco, samantalang si Mara naman ay kay Heather. Sobrang saya po namin ni Mara dahil nandito ka na, Mami. Buo na po ang pamilya natin. Wika ni Micaela, dahilan para maglaho ang ngiti sa labi ni Marco. Nakokonsensya talaga siya sa kanyang ginagawa. Sobrang galit ang nararamdaman niya para kay Irish, na mas pinili pang sumama sa kalaguyo nito kaysa maging mabuting ina sa kambal. Isang gabi lang ang nangyari sa kanilang dalawa. Hindi mahal ni Marco si Irish, pero handa siyang buksan ang puso niya para mabuo ang pamilya nila. Ngunit, hindi talaga niya maturuan ang puso niya. At sakto naman na hindi rin pala siya mahal ni Irish, kaya nagawa sila nitong iwan. Hindi niya hahanapin si Irish dahil kapag nakita niya ito, baka kung anong magawa niya. Napansin ni Heather ang pagdilim ng ekspresyon ni Marco, kaya nagsalita siya. Gusto niyo ba ng ice cream? Tara, ice cream tayo. Tara na. Pumalakpak ang kambal dahil sa sinabi ni Heather. Napalingon si Marco sa kanya at maaliwalas na ang mukha nito. Libre mo kami, Marco. Tumango si Marco at malalim na bumuntong hininga. Malaki ang pasasalamat niya kay Heather dahil kung wala ito hindi ganito kasigla ang kambal. Umalis na sila sa swing at naglakad papunta sa nagtitinda ng ice cream. 2 chocolate flavor para kina Micaela at Heather. Samantalang mango flavor naman kina Mara at Marco. Naku, wala akong barya nito, sabi ng vendor nang ilahad ni Marco ang 1,000. Ito lang ang meron ako. Keep the change na lang, Manong, sabi ni Heather.
Sumang-ayon naman si Marco. Nagpasalamat ang vendor sa kanila at umalis na ito. Napasilip si Heather sa wallet ni Marco. Makapalang laman nito, maraming 1,000 ang nandoon. Wala ni 120 o kahit 100. Napanguso siya ng isara iyon ni Marco at ibalik sa bulsa ng pantalon. Tumutulis ang mata mo, Heather. Sad ni Marco. Hindi sabay ling naman ni Heather. Salamat. Nagkunwari si Heather na hindi niya iyon narinig para asarin si Marco. Anong sabi mo? Tanong ni Heather. Napatikim na nga lamang si Marco. I said thank you. Huwag kang ambingi. Natawa si Heather sa kasungitan nito, lalo na nang magsalubong ang kilay ni Marco. Iniwan na siya nito at pinuntahan ng kambal sa swing. Tawang-tawa pa rin siya at tumigil lamang nang kumaway ang kambal at tinawag siya. Habang naglalakad siya, pinagmasdan niya si Marco na kinakain ng ice cream. Ang tulad ni Marco ang gusto kong maging asawa at maging tatay ng mga anak ko. Sabi ni Heather sa kanyang isipan. Dahilan para uminit ang pisngi niya at kumalabog ang dibdib niya nang mapalingon sa kanya si Marco. Kunot ang noo nito at nanliliit ang mga tingin. Sunod-sunod na napalunok si Heather at pilit nang umiti kay Marco, ngunit inirapan lamang siya nito. Umayos ka, Heather. Bawal kang mahulog kay Marco. Lahat ng to ay pagpapanggap lamang para sa mga bata. Isang tulad mo hindi niya magugustuhan. Pagpapaintindi niya sa kanyang sarili. Muli siyang naglakad papalapit kina Marco at nang makalapit siya, inaliw niya ang kambal. Palubog na ang araw nang niyaya sila ni Marco na umuwi na. Tulog ang kambal sa likod ng backseat. Ganon din si Heather na nakatulog sa passenger seat. Napangiti na lamang si Marco. Napagod ang makukulit. Nilingon niya si Heather na humihilig at nakabuka ng kunti ang labi. Bigla siyang napalunok at umiwas ng tingin nang pumasok sa isipan niya ang ginawa niya kay Heather sa loob ng opisina. Hinalikan niya ito ng sobrang diin at nakuha pa niyang kagatin ang pang-ibaba nito. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan niya para halikan si Heather. Damn, ano bang nangyayari sa akin? Isang araw pa lang siya sa mansyon pero ganito nang nararamdaman ko. Bulong ni Marco at napahawak pa. Sa kanyang leeg at kinalma ang sarili, baka ano pa ang pumasok sa isipan niya. Mga ilang oras pa sa biyahe, ay narating na rin nila ang mansyon. Binuksan ni Marco ang pinto ng passenger seat at binuhat ang kambal. Hindi naman siya nahirapan dahil ilang beses niya na itong ginagawa tuwing makakatulog ang kambal sa opisina niya sa sofa habang hinihintay siya o kaya naman kapag nakakatulog ito sa garden dahil sa sobrang pagod sa paglalaro. Nang marating na niya ang kwarto ng kambal, dahan-dahan niya itong nilapag, isa-isa sa kama. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad palabas ng kwarto upang puntahan si Heather. Marco, salubong sa kanya ni Michael na nasa pinto. Karga, si Heather. Pinsan niya ito sa side ng mommy niya. Umigting ang pangga niya sa kanyang nasaksihan. Agad siyang lumapit doon at binawi si Heather. Girlfriend mo? Pasensya na, dude. Nakabukas kasi yung pinto ng kotse mo at nakita kong magandang babaeng to. Tulog pala kaya binuhat ko na. Pagpapaliwanag ni Michael. Nakaramdam ng galit si Marco nang mahawakan ni Michael si Heather. Why are you here? Tanong ni Marco. Marco, nag-aalala si tita sa'yo. Hindi mo raw sinasagot ang tawag niya kaya tinawagan niya ako para kumustahin ka. At isa pa, reunion natin sa Sabado, baka nakakalimutan mo. You can bring the kambal, of course, your girlfriend. Or soon to be your wife. Biglang uminit ang pisngi ni Marco sa huling salitang narinig. Paulit-ulit yun sa kanyang isipan. Tumikhim siya at kinalmang sarili ngunit hindi yun nangyari nang bigla siyang niyakap ni Heather at sumiksik ito sa leg niya. Dahilan para maramdaman niya ang init ng hininga nito. Nanigas ang katawan niya at kumalabog ng sobrang lakas ang dibdib. Tumawa si Michael nang makita ang pamumula ng mukha ni Marco. Parang kamatis na ang kulay nito.
Anong nakakatawa? Michael. Damn, Kaz. Namumula ang buong mukha mo ah. You're in love. Pangasar pa nga ni Michael. Shut up, Michael. Can you just please leave now? Tinalikuran na nga lamang ni Marco ang pinsan niya at hindi na nga pinansin pa ang mga pangaasar nito. Ni minsan sa buhay ni Marco ay wala pang babaeng nagpa-intimidate sa kanya o nagpakabog ng dibdib niya. Ngayon lang, at si Heather yon. Nang marating na nga niya ang kwarto ni Heather, dahan-dahan niya itong inilapag sa kama at nilagyan ng kumot. Tumalikod na siya at naglakad papuntang kwarto niya. Nang marating niya na ang kwarto, agad niyang inalis ang lahat ng suot niya at pumunta ng banyo. Ilang oras siya doon. Hinagod niya ang mahaba niyang buhok, sabay sandig sa noo nito, sa pader. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Nang dahil lang kay Heather. Ang babaeng yon parang ginayuma ako. Kailan pa ba ako naniniwala sa gayuma? Marco, umayos ka. Hindi ka na teenager para makaramdam ng kilig. Pinagahampas niya ang pader dahil sa huling salitang sinabi niya. Saan nanggaling yon, Marco? Really? Kinikilig ka? Nababaliw ka na ba? Pagkausap nga nito sa sarili. Kung meron lang, nakakakita kay Marco, iisipin talaga na nababaliw na nga ito dahil kinakausap niya ang sarili. Kinaumagahan nagising si Heather sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga mata. Pumangon siya sabay ang pagkulo ng kanyang tiyan. Hindi siya kumain kagabi dahil sa sobrang pagod. Paano ako napunta dito sa kwarto? Baka binuhat ako ni Marco. Mukhang tinamaan na talaga ako ni Cupido. Dagdag pa niya. Tumayo siya, tinayos ang kama at dumiretso sa banyo para maligo. Pagkatapos maligo, pumili siya ng damit at isinuot ang isang bestida may v-neck na neckline at flared skirt na umaabot hanggang tuhod. Bumaba siya, ngunit walang tao sa sala kaya pumunta siya sa kusina. Pagdating ni Heather sa kusina, sinalubong siya ng mabangong aroma ng lutong pagkain. Nakita niya si Marco na nakatalikod habang nagluluto. Napasandal si Heather sa pader at malayang pinagmasdan ng malapad na likod ni Marco. Nakasuot lamang ng short na hindi aabot sa tuhod. Napalunok siya nang gumalaw ang balikat nito. Mukhang mabubusog na ata ako nito ah. Nanlaki ang mga mata niya nang humarap sa kanya si Marco, kaya nasilayan niya ang 6 na abis nito. Umuwang ang labi niya, tumaas ang isang daliri at binilang ang abs ni Marco. Teka, anong ginagawa mo? Saad naman ni Heather. Marco, ang lulutong pala ng abs mo. Ang sarap papakin. Pwedeng tikman? What? Sabi nito. Natauhan si Heather nang sumigaw si Marco. Napakamot siya sa ulo at ngumiti. Bumaba ang tingin niya sa hawak nitong plato na may mga hotdog. Ang lalaki ng hotdog mo, Marco. Saad pa nga ni Heather. Ang aga-aga, Heather. Pinapainit mo na naman ang ulo ko. Buliyaw ni Marco kaya natawa na nga lamang si Heather. Bakit? Totoo naman na ang laki ng hotdog. Baka pag sinubo ko yan, mabilaukan pa ako. Linapag ni Marco ang plato sa counter. At pagkatapos, ginulo niya ang buhok niya. Agad siyang nakaramdam ng stress. Hinagod niya ang leeg at matalim na tiningnan si Heather na patuloy na tumatawa. Isang hakbang lang ang ginawa niya. Nakalapit na siya kay Heather. Tumagil ito sa pagtawa at matamis na ngumiti sa kanya. Saan naman ni Marco? Yang bibig mo wala nang magandang lumalabas. Bakit? Ano bang gusto mong lumabas dito sa bibig ko, ikaw? May iniisip kang kababalaghan, Noy. Sabay hampas ni Heather sa dibdib ni Marco. Gumalaw ang kamay niya, taas baba iyon, bago pa niya maabot ang ABS, nahawak na ni Marco ang kamay niya at hinila siya nito. Kunting distansya na lang ang nasa pagitan nilang dalawa. Pag hindi ka pa talaga tumigil sa pangaasar sa akin, Heather, paparusahan kita. Imbes na matakot si Heather sa sinabi ni Marco, mas lalo siyang natuwa dahil sa kalokohan na pumasok sa isipan niya. Parusa? Gusto ko yan. Itatali mo ba ang kamay ko sa headboard ng kama pagkatapos tatakpan mong mga mata ko?
Tutuwad na ba ako ngayon? Laglag ang panga ni Marco sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala na sasabihin sa kanya iyon ni Heather, lalo na ang huling mga salita. Binitiwan niya ito at tinalikuran. Hindi niya pinahalata ang panginginig ng mga kamay niya habang kinukuha ang mga plato. Nababalo na talaga ang babaeng to. Bulong ni Marco at sunod-sunod na nagmura. Ikaw naman Marco, ang dali mo namang mapikon. Nagbibiro lang naman ako eh. Nasaan ba ang mga katulong? Pinabakasyon ko na muna ang 2 katulong. Mommy, Daddy! Sigaw ng kambal at mabilis nang yumakap kay Heather. Sunod naman kay Marco. Gising na pala ang makukulit. Wika ni Heather at isa-isa niyang hinalikan ang noo ng kambal at muli itong yumakap sa kanya. Tulungan natin ang daddy niyo na dalhin sa lamesa ang mga pagkain na niluto niya. Dagdag pa ni Heather. Tumango naman ang kambal. Nang mailapag na nila ang mga pagkain sa lamesa, nagdasal muna sila sa pangunguna ng kambal at pagkatapos ay kumain na sila. Maya-maya pa ay nagsalita si Michaela at sinabi kay Heather na subuan niya si Marco, kaya naman kinilig siya. Say Marco. Mukha ba akong baby ha, Heather? Mataray na saad ni Marco. Hindi, pero may baby ka. Napamura na nga lamang si Marco. Huwag kang nagre-reklamo, request yun ng anak mo ha. Bulong pa ni Heather. Napabuntong hininga na nga lamang si Marco at tinanggap ang kutsara na may lamang kanin. Daddy, subuan mo rin po si Mommy. Request naman ni Mara na sinang-ayunan din naman ni Michaela. Pumalakpak nga si Heather na tutuwa siya sa nangyayari. Hoy Marco, subuan mo daw ako. Yung malaki at mahaba na hotdog mo. Nagkanta ubo-ubo tuloy si Marco at nagsisimula na nga ring mamula ang mukha niya. Hotdog! 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 Sabay na sabi ng kambal. Kinuha ni Marco ang hotdog at matalim na tinignan si Heather. Ngumiti lamang ito sa kanya. Agad na kinain ito ang hotdog. Ang sarap ng hotdog, malinamnam, sana araw-araw may subuan. Kinuha ni Marco ang tubig at ininom. Baka sa ganung paraan, kumalma siya. Sana ganito palagi, sabay-sabay tayong kumain. Sabi pa ni Michaela na sinang-ayunan naman ni Mara. Ngumiti si Heather at ginulo ang buhok ng kambal. Mommy, Daddy, next week na ang balik sa school naman ni Ate Michaela. Excited na po kami. Oo nga, gusto ko na pong makita ulit ang mga classmates ko eh. Magkasunod na saad ni Mara at Michaela. Ready na ba kayong pumasok ulit? Tumango naman ang kambal. Opo, Mommy. Maya-maya pa ay sinabi ni Marco ang tungkol sa reunion. Excited ang kambal at gulat naman si Heather. Hindi niya inaasahan na isasama siya ni Marco sa reunion kung saan nandun ang mga kapamilya nito. Pumasok sa isipan niya na baka parte din ito ng kontrata na kailangan niyang gampanan. Dumating ang araw ng Sabado, 5:00 ng hapon. Nakaredy na sina Marco, suot ang navy blue suit, habang red dress naman ang kambal. Nasa sala sila, hinihintay si Heather. Hindi na makatiis si Marco kaya pinuntahan niya ito sa kwarto. Bago pa man niya ipihit ang doorknob, naunahan na siya ni Heather. Napanganga siya nang makita ito sa suot na pulang dress na siya mismo ang bumili. Ang pulang dress ni Heather ay mula sa Dolce & Gabbana. May off-shoulder neckline ito, fitted bodice, at skirt na full ng layers ng tulle na nagbibigay ng eleganteng anyo. Sa hem ng skirt, makikita ang detalyeng floral embroidery na dagdag sa sophistication ng kanyang itsura. Ang waist belt ay nagha-highlight sa kanyang kurba, lalo na sa kanyang baywang. Talagang bagay na bagay sa kanya ang suot. Marco, bagay ba sa akin? Tumikim si Marco. Bagay sa'yo, nagmukha kang ng tao. Grabe ka naman Marco. Anong tingin mo sa akin, maligno? Minsan mukha kang mangkukulam dahil sa tawa mo. Eh kung mangkukulam man ako sa paningin mo, baka ang tanging spells ko ay magbigay ng pansin sa'yo. Sabay sundot ni Heather sa tagiliran ni Marco. Kinikilig yan. Pangaasar niya kay Marco na namumula na ang mukha. Tinalikuran na ni Marco si Heather.
Ngunit hindi na napigilan ng labi niya ang mapangiti sa pick-up line nito. Alam niyang si Heather ay naging malaking bahagi na ng buhay niya. Sumunod si Heather sa kanya, nasa likod niya. Nang makababa na sila sa hagdan, agad na pinuri ng kambal si Heather. Pinagmasdan lamang sila ni Marco. Sana siya na lang ang naging nanay ng mga anak ko. Sabi ni Marco sa kanyang isipan. Nang mapalingon si Heather kay Marco, nataranta siya na baka narinig o nabasa nito ang iniisip niya. Tara na, umalis na tayo. Lumabas na sila ng mensyon. Inalalayan ni Marco ang kambal na makapasok sa backseat at ganoon din si Heather na umupo sa passenger seat. Ilang oras pa ang biyahe bago sila nakarating sa malaking mansion ng mga magulang ni Marco. Hindi mapigilan ni Heather ang pagpawisan. Kinakabahan siya na baka husgahan siya ng mga kamag-anak ni Marco. Bumaba na ang kambal sa kotse at patakbong pumasok sa mansion. Samantalang si Heather ay nasa kotse pa rin. Kinakabahan ako, Marco. Alam ba nila na magpapanggap lang ako? Ang alam nila ay girlfriend kita at pakakasalan kita. Laglag pa nga ni Heather sa narinig. Baliw ka ba? Paano kung mabuking tayo? Tanong naman ni Heather. Alam mo, Heather, napag-isip-isip ko na hindi ka naman mahirap magustuhan. Gusto kong pagiging sabog mo, pili at saka madaldal. Wala namang masama kung liligawan kita, di ba? Hoy, Marco, nakahit-hit ka ba ng katol, ha? Ikaw yatang sabog eh. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Huwag kang magbiro ng ganyan. Kinakabahan pa, nasabi ni Heather at lumapit si Marco sa kanya. I'm serious, Heather. Na-imagine ko na aalis ka na. At pakiramdam ko ay malaking bagay ang nawala sa akin, ikaw yun, Heather. Believe me, kahit ako'y nagugulat sa mga pinagsasasabi ko ngayon. Nakakabigla at masyado akong mabilis pero alam ko sa sarili ko na hindi ka mahirap mahalin. Ito ang unang beses na nag-confess ako siyang babae. Buong buhay ko ay wala akong interes na pumasok sa isang relasyon. Pero nang dumating ka, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Kinagat ni Heather ang pang-ibabang labi niya. Nararamdaman niya ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Sa totoo lang ito rin ang unang beses na nagkaroon siya ng interes sa isang lalaki dahil wala siyang oras makipagrelasyon. Kailangan niyang magtrabaho para buhayin ang kapatid niya. At natrauma na rin siya sa relasyon na baka mauwi na nga rin sa paghihiwalay. Tulad ng magulang niya na iniwan silang magkapatid para sa bagong pamilya. Napayuko si Heather nang bumagsak na ang luha sa kanyang mga mata. Nagulat si Marco kaya mabilis niyang niyakap si Heather. Pasensya na, Heather. Nabigla kita. Hindi ganun, Marco. Natatakot lang ako na baka iwan mo ko. Pag nagsawa ka na at nakuha mo na ang gusto mo. Hindi natapos ni Heather ang sasabihin niya. Dahil mabilis na hinalikan ni Marco ang labi niya. Dilat na dilat ang mga mata ni Heather. Ito ang pangalawang beses na hinalikan siya ni Marco. Naitulak niya ito nang makita niya ang isang lalaki na papalapit sa kanila. Pasensya na. Istorbo ko yata kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni tita. Kaya pala may tinatrabaho kayo dito. Pangasar pa ni Michael. Shut up, Michael. Saad na lamang ni Marco. Napayuko si Heather. Namumula ang pisngi niya sa hiya dahil nahuli silang dalawa ni Marco. Maya-maya pa ay hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya palabas ng kotse. Sumiksik siya kay Marco lalo na nang pumasok sila sa loob ng mansyon. Kompleto ang pamilya ni Marco. Nakatingin kay Heather. Son, I miss you so much. Wika ng mami ni Marco at mahigpit na niyakap ang anak. Sunod ay nakipagbeso ito kay Heather. Marco, huwag mong bibitawan ang kamay ko, baka matumba ako. I promise I won't let go of your hand. Sagot ni Marco na ikinangiti ng babae. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Marco kay Heather. Ipinakilala siya nito bilang girlfriend niya. Nang ipakilala ni Marco si Laila noon, hindi ito nagustuhan ng pamilya niya dahil pakiramdam nila ay may tinatago ito at gagawa talaga ng kalokohan. At hindi nga sila nagkamali. Pero pagdating kay Heather, alam nilang may maganda itong pag-uugali dahil nakita nila ang pagbabago sa kilos ni Marco. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang mommy ni Marco at si Heather sa isang pribadong kwarto.
Alam kong may kasunduan kayo ng anak ko pero Heather, sana maging totoo ang pagsasama ninyong dalawa. Gusto kita para sa anak ko at maging pangalawang nanay ng kambal. Napailing naman si Heather. Pero mahirap lang po ako. Pumayag lang po ako sa kasunduan dahil sa pera. Hindi ako nararapat maging nanay ng kambal. Umiling naman ang mami ni Marco. Hindi gold digger ang tingin ko sa iyo, iha. Unang tingin ko pa lang sa'yo, sigurado akong hindi mo sasaktan at lolokohin si Marco. Paano po kayo nakakasigurado? Napunta ako sa ganitong sitwasyon dahil pumasok ako sa mansyon para magnakaw. Pag-amin ni Heather. Hinawakan ng mami ni Marco ang dalawang kamay ni Heather. Hindi ako bibitiw. Nangiilang salita kung hindi ako sigurado. Napangiti si Heather. Akala niya ay huhusgahan siya nito. Marami siyang mga mayayamang kilala na mahilig mang maliit ng tulad niyang mahihirap na parang wala ng karapatan sa lipunang to. Pero ang ginang na nasa harapan niya ay ito pa mismo ang tumutulong para mapalapit silang dalawa ni Marco. 8:00 na nung umuwi sila. Nakatulog na ang kambal sa pagod dahil sa pakikipaglaro sa mga pinsan. Hawak ni Marco ang kamay ni Heather. Kaya naman sobrang lakas ng kalabog ng dibdib niya. Nang narating na nila ang mansyon, kinarga nga ni Marco ang kambal at dinala ito sa kwarto. Sumunod si Heather. Natutulog na ako, Marco, good night. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Hindi siya makatingin ng maayos. May problema ba? Kanina ka patahimik, anong sinabi sa iyo ni Mommy? Wala siyang masamang sinabi sa akin. Ang totoo niyan, binibenta ka niya sa akin. Pagbibiro ni Heather para maibsan ang awkwardness sa sitwasyon. Bibilhan mo ko? Look at me, Heather. Sagutin mo ang tanong ko. Depende kung maganda ang kalidad mo. Saad pa ni Heather. Napatili si Heather nang bigla siyang buhati ni Marco. Ipapakita ko sa iyo ang quality ko. Sa madaling salita, ang performance ko. Marco, ano ka ba? Ibaba mo nga ako. Tumawa na lamang si Marco. Nang marating nila ang kwarto, dahan-dahan niyang nilapag si Heather sa kama. Hoy, ano bang gagawin mo? Bakit ka naguhubad dyan, Marco? Hindi siya pinansin ni Marco at pinagpatuloy lang ito ang paghubad sa blazer nang maalis na nito. Lumapit siya kay Heather. Napapikit na lamang si Heather at nag-aabang sa susunod na mangyayari hanggang sa naramdaman niya ang malambot na halik sa kanyang noo at dahan-dahan niyang dinilat ang mga mata at nakita ang mapupungay na mga mata ni Marco bago ito bumagsak sa kama. Matulog na tayo, Heather. Laglag ang panga niya. Akala niya ay may gagawin silang dalawa ni Marco na kababalaghan pero wala pala. Sayang, akala ko tutuwad ako. Panunokso ni Heather. Matulog ka na, Heather. Kung ano-ano na naman sinasabi mo. Hinila nga siya ni Marco papunta sa dibdib nito. Kaya bumagsak siya roon. Agad naman siyang binalot ng mahigpit na yakap ni Marco. Maya-maya pa narinig na nga niyang mahinang hilik nito. Napangiti si Heather. Habang inaalala ang mga nangyari kanina, gusto siyang ligawan ni Marco at seryoso ito sa kanya. Marco, huwag mo kong sasaktan. Bulong ni Heather sabay mahigpit na niyakap si Marco at pumikit na lamang siya at natulog ng may ngiti sa labi. Kinuumagahan na alimpungatan si Heather nang maramdaman ang marahang paghaplos sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang iminulat ng kanyang mga mata at nakita si Marco na nakangiti kaya agad siyang napabangon. Marco, yes? Anong ginagawa mo dito? Nakalimutan mo na ba, Heather? Na nandito ka sa kwarto ko. Magkatabi tayong natulog kagabi. May ginawa ba tayong dalawa? Ano naman ang gagawin natin? Magtatago-taguan? Wala namang nangyari sa atin, Heather. Marunong akong rumespeto. Gagawin lang natin yon kapag sinagot mo na ako. Hindi kita maintindihan, Marco. Alam mo, uminom ka nga ng Memory Plus para maalala mo ang mga sinabi ko sa'yo. Bakit ka nagagalit? Tanong pa nga ni Heather. Napahilamos na nga lamang si Marco. Sa kanyang mukha noong sinabi niya kay Heather ang mga yon kagabi sa kotse, talagang kinabahan siya at nakaramdam ng hiya. Nag-effort siya para masabi ang mga bagay na yon tapos kakalimutan lang ni Heather. At ang mas malala pa, ipapaulit sa kanya. Nagbibiro lang ako, Marco. Hindi ko naman nakakalimutan na umamin ka sa akin na gusto mo ko. Na dahil sa sobrang ganda ko, patay na patay ka sa akin.
Inalis ni Marco ang dalawang kamay mula sa kanyang muka at naningkit ang mga mata habang pinagmamasdan si Heather. Wala akong sinabing maganda ka. Maganda ako. Kamukha ko kaya si Angelina Jolie. Sabay hawi ni Heather sa kanyang mahaba. Nabuhok. Napailing na lamang si Marco. Maligo ka na at samahan mo ako sa kusina para magluto ng almusal. Bilisan mo, huwag kang magpabagal-bagal. Oo na po, bossing. Lumabas na si Marco sa kwarto at pumunta ng kusina. Hindi mawala ang ngiti ni Heather nang pumasok siya sa banyo at tinubad niya ang suot niyang dress. Kung panaginip lang to, ayoko nang magising. Sana hindi ko saktan ang sarili ko at hindi ako saktan ni Marco. Hindi siya mahirap magustuhan at mahalin. Kahit 1 linggo pa lang ako sa mansyon na ito, pakaramdam ko ay 1 buwan na ako dito, kasama si Marco at ang kambal. Kung magiging pangalawang nanay man ako ng kambal, gagawin kong lahat nang makakaya ko para iparamdam sa kanila ang pagmamahal ko. Pagkatapos maligo ni Heather, lumabas na siya ng banyo. Nag-text siya sa kapatid niya at kinamusta ito. At nagpadala rin siya ng pera gamit ang GCash. May natitira pang 6,000 piso, kaya pinadala niya na lang ito sa kapatid. Tulad ng palagi niyang sinusuot, isa na namang bestida ang ginamit niya. Dahil iyon ang laman ng cabinet. Mayroon ding mga panty at bra na binili para sa kanya ni Marco. Muntik na niya itong makalimutan. Mabuti na lang at naalala niya. Dahil aasarin niya si Marco kung paano nito nalaman ang sukat ng kanyang bra at panty. Pinagmasdan niya muna ang sarili sa salamin bago lumabas ng kwarto. Pumunta siya sa kwarto ng kambal at nakita niyang mahimbing ang tulog nito. Napangiti siya. Ang mga sinabi niya kanina ay gagawin niya hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Heather, pinapangako ko sa inyo, kambal, magiging mabuting mami ako para sa inyo kung sakali na maramdaman namin ni Marco na mahal namin ang isa't isa. Pero sigurado ako na mamahalin ko ang daddy niyo. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto at naglakad pababa ng hagdan. Nang marating niya ang kusina, tulad ng nang nakita niya noon, ay nakatopless si Marco. Kaya malaya niyang napagmasdan ang malapad nitong likod. Nang humarap ito sa kanya, ngumiti siya at lumapit. Nasilayan ko na naman ang malulutong mong abs. Ang sarap pakpakin. Yang utak mo talaga, Heather. Kung ano-ano na lang pumapasok dyan. Tulungan mo ako, hiwain mo tong carrots. Tumango si Heather. Kinuha niya ang kutsilyo at naghiwa. Bigla siyang na-intimidate dahil pinagmamasdan siya ni Marco. Heather, ano bang paghiwa mo? Hindi pantay, may malaki, maliit at sobrang liit. Kakainin rin naman yan eh. Kamot ulo na nga lamang nasabi ni Heather. Kahit na. Nagulat siya nang pumunta si Marco sa likod niya at hinawakan nito ang kanyang kamay. Simpleng paghiwa, hindi mo magawa. Dapat pare-parehas ang size. Unang tingin mo palang, Marco, alam mo na kung pantay ang size. Kaya pala yung bra at panty ko tamang-tama sa akin eh. Sabi pa ni Heather habang tumatawa at napansin niyang biglang tumigas ang katawan ni Marco senyales na nagulat ito. Siguro, kinapa mo yung no cocomelon. Habang tulog ako, effective ba yung pagyugyug ko ng cocomelon ko dati sa harapan mo? Dagdag pa niya at tumawa. Napatikim na nga lamang si Marco. Ano namang dadakmain ko? Wala namang laman yan eh. Sus, wala man tong laman sa paningin mo, pwede ka namang dumede dito. Pagbibiro pa nga ng pilyong si Heather. Yung bunganga mo talaga, wala talagang preno no? Tumawa lamang si Heather at hindi na rin napigilang ngumiti ni Marco. Lumipas ang 5 araw ay walang sablay sa pagpapadala ng bulaklak at tsokolate si Marco para kay Heather. Pumupunta rin sila sa restaurant kasama ang kambal. Sumasamaan na rin si Heather sa paghatid sa kambal sa eskwelahan. Ngayong silang dalawa lang ni Marco ang nasa mansion dahil nasa eskwelahan ng kambal, sinusulit nilang dalawa ang oras na magkasama. Nasa swimming pool, silang dalawa. Si Heather lang ang naliligo sa swimming pool.
Samantalang si Marco ay nakaupo lang at pinagmamasdan siya. Marco, pag sinamahan mo ako maligo dito, sasagutin kita. Nakangiting sabi ni Heather na nagpalaki sa mga mata ni Marco. Agad itong tumayo at lumusong sa swimming pool. Tawang-tawa naman si Heather. Nang makalapit ito sa kanya agad, nitong pinulupot ang braso sa kanyang bewang at hinalikan ang kanyang labi. Ayoko nang patagalin pa ang panliligaw mo sa akin, Marco. Dahil alam kong mahal na kita noon pa man, na magkita tayong dalawa. Sabi ni Heather nang maghiwalay ang mga labi nilang dalawa ni Marco. Inabot ni Marco ang magkabilang pisngi niya at pinagdikit ang kanilang mga noo. Sobrang corny nang sasabihin ko sa iyo, Heather. Alam ko rin sa sarili ko na ang magnanakaw na pumasok ng mansyon ko ay balak ding nakawin ng puso ko. Napatawa si Heather ng bahagya. Ang corny nga, Marco. Pero huwag kang mag-alala. Kinilig ako dun ah. Pagkatapos nilang mag-usap, napagdesisyonan na nilang umahon sa swimming pool dahil susunduin pa nila ang kambal sa eskwelahan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang nararamdaman ni na Heather at Marco para sa isa't isa. Ngayong gabi, napagdesisyonan ni Heather na ibigay na ng buong buo ang sarili niya kay Marco. Sa tuwing hinahalikan siya nito, nararamdaman niya ang pagpipigil ni Marco. Are you sure about this? Oo, Marco. Handa na akong ibigay ng buong buo ang sarili ko sa'yo. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Pakakasalan kita, Heather. Hindi mo ka na kailangan magmadali, Marco. Noon pa naman talaga pumasok na sa isip ko na gusto kitang pakasalan. Kahit hindi ka na mag-propose sa akin, Marco, magiging sagot ko oo. Dahan-dahang lumayo sa kanya si Marco kasabay ng pag-abot nito sa kanyang labi. Sa unang marahan hanggang sa naging mabilis, walang pagsisisihan si Heather kung sakaling masaktan siya. Pero pinapangako naman sa kanya ni Marco na hindi siya nito iiwan. Nang gabing yun na puno ng halinghing ang kanilang kwarto. Kinaumagahan nagising si Heather at naramdaman ang kirot sa pagitan ng hita niya. Hindi siya tinigilan ni Marco noong gabi. Talagang pinanggigilan siya nito. Ang galing pala ni Marco gumiling. Mukhang gagamit ako ng wheelchair ngayong araw. Wika ni Heather habang napahawak sa balakang. At dahan-dahang naglakad papasok sa banyo. Nagulantang siya nang muling masilayan ang nasa pagitan ng hita ni Marco. Gising ka na pala. Umangat ang tingin ni Heather kay Marco na nakangisi. Lumapit ito sa kanya at binuhat siya na ikinagulat niya. Doon ka muna sa bathtub. Alam ko namang namamagayang sayo. Hinampas ni Heather ang hubad na balikat ni Marco. Anong pinagsasasabi mo dyan? Walang namamaga. Wala nga ba, Heather? Hindi ka malakad ng maayos eh. Huwag mo na nga akong asarin, Marco. Tumawa naman ito at binaba siya sa bathtub. Nakaramdam siya ng ginhawa. Nahihiya siya kay Marco dahil ito pa mismo ang naghubad ng t-shirt niya at pinaliguan pa siya. Pulang-pula ang buong mukha niya dahil muli nitong nasilayan ang hubad niyang katawan. Pagkatapos nilang maligo, lumabas na nga sila ng banyo. Heather, ikaw munang bahala sa mga bata. Pupunta lang ako sa korte. Ayos lang ba na ikaw na munang sumundo sa kanila? Ayos lang sa akin, Marco, mag-iingat ka. Nakasuot si Marco ng suit para sa pagpunta sa korte para ipaglaban ang kaso ng kliyente niya. Bago siya umalis, hinalikan niya sa labi si Heather. Bakit ganitong nararamdaman ko? Parang may mangyaring hindi maganda. Bulong ni Heather at napahawak sa kanyang dibdib. Dahil sa sobrang lakas ng tibok noon. Umiling na nga lamang siya at binali walang nararamdaman. Bumalik siya sa kwarto at pumili ng bestida. Inaliw niya ang sarili sa panonood ng TV sa sala. Nang dumating ang 11:30, sinabihan niya ang driver na pupunta na sila sa eskwelahan. Palabas pa lang sila ng gate nang pumasok ang kambal kasama ang isang magandang babae. Sinong babaeng to? Bumaba si Heather sa kotse at sinalubong ang kambal. Tinawag niya ito pero hindi ito lumapit sa kanya. Sinungaling ka, niloko mo po kami. Galit na sigaw ni Micaela. Hindi na kailangan itanong ni Heather kung ano ang pinagsasasabi nito dahil may ideya na nga siya.
Nang masuri niya ang babae, nakumpirma niyang ito ang tunay na mommy ng kambal dahil kamukha ito ng mga kambal. So you must be Heather. I'm Lila, the twins and Marco's wife. Munot ang noo ni Heather. Asawa? Hindi sila kasal. Wika na nga lamang ni Heather sa kanyang isipan. Niyaya niya si Lila na pumasok sa loob ng mansyon. Nasasaktan siya sa trato ng kambal sa kanya. Heather, magkano ang pera na pinapangako sa iyo ni Marco? Gagawin kong triple. Basta umalis ka na sa mansyon na to at sa buhay nila. Kumuyom ang kamuo ni Heather sa narinig. Hindi ako mukhang pera. Tumawa na nga lamang si Lila. Really? Nagpanggap ka ngang mommy para sa mga anak ko dahil sa pera? Imposible namang binahay ka ni Marco dahil girlfriend ka niya o gusto ka niya. Impossible yun. Mahal ako ni Marco at pinapahanap niya nga ako sa mga investigador. Kating-kati ang kamay ni Heather na sampalin ang pisngi ni Lila. Pero pinigilan niya dahil nandito ang kambal. Ayaw niyang makipagtalo dahil hindi naman siya mananalo. Nasasaktan siya sa malamig na titig ng kambal. Parang kahapon lang ay saya-saya nila, ngayon ay kinamumuhian na siya. Umalis si Heather sa mansion nang hindi hinihintay si Marco. Nang makauwi siya sa bahay nagulat ang kapatid niyang si Hudson, lalo nang umiyak siya. Kinuwento niya ang nangyari at galit na galit ito sa kanya dahil bakit kailangan niyang gawin iyon. Ate naman, kung hindi mo na kaya magpahinga ka na. Alagaan mo naman ang sarili mo, wag puro ako ang inuuna mo. Naiiyak na sabi ni Hudson. Umiling si Heather. Hindi siya mapapagod. Marami akong pangarap para sa'yo, Hudson. Kaya hindi ako mapapagod, konti na lang graduate ka na. Ate naman, mas gugustuhin ko pa na tumigil sa pag-aaral kaysa yung ganito ka. Sabi ni Hudson. Hindi ako papayag, Hudson. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at hindi ko hahayaan na mangyari din yun sa'yo. Walang masama kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Ikaw talaga ang pinaka-best ate sa buong mundo. Naging emosyonal ang pag-uusap nilang dalawa. Pagkatapos ng pag-uusap, pumasok na nga si Heather sa kwarto niya. Nakatulala siya sa bintana at nawalan siya ng gana sa lahat ng bagay. Ano kayang magiging reaksyon ni Marco na wala na ako sa mansyon? Magagalit ba siya o matutuwa? Naiiyak pa na wika ni Heather. Samantalang gabi na nga nang makauwi si Marco sa mansyon at nasa bulsa niya ang isang pulang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Hindi na nga niya pahihintayin pa si Heather. Gusto niyang pakasalan niya ito at bumuo ng pamilya. Pagkapasok niya sa mansyon, naglaho ang ngiti niya. Nang masilayan nga si Lila. Nang lapitan siya nito at ngumiti, tinulak niya nga lamang ito at hinanap si Heather. Ngunit wala siyang nakita. Anong ginagawa mo dito? Bulyaw ni Marco. Sigurado siyang umalis na nga si Heather dahil kay Lila. Hindi mo ba ako na-miss? Nandito na ako. Hindi ko na kayo iiwan pa. Sabi pa ni Lila. Wala akong pakialam kung bumalik ka. Umalis ka na ngayon sa pamamahay ko. Hindi ko gagawin yun, Marco. Ako ang nanay ng kambal. Saad pa nga ni Lila. Niluwal mo sila. Pero hindi ka nagpakananay. Mas pinili mo pa ang lalaki mo kaysa alagaan sila. Bakit, Lila? Nasawa ka na ba? At iniwan ka na ng lalaki mo? Kaya bumalik ka dito, tandaan mo. Ikaw ang nagluwal sa kanila pero hindi ka nagpakananay. Dahil ba sa babaeng yun, Marco? Kaya hindi mo na ako kayang tanggapin? Kahit hindi dumating si Heather sa buhay ko, hindi pa rin kita tatanggapin sa buhay ng kambal. Hinablot ni Marco ang braso ni Lila at kinaladkad nga palabas ng mansyon. Nagwawala naman ito. Pagsisisihan mo din to, Marco. Dagdag pa nga ni Lila. Hindi ako magsisisi na kinaladkad kita. Mas lalo lang ako magsisisi kung tinanggap pa kita. Hindi mo na ako mauutos sa mga sasabihin mo tungkol sa pagbabago at pagmamahal mo sa kambal. Dahil iniisip mo lang ang sarili mo. Huwag kang magtatangkang gumawa ng kalokohan dahil kilala mo ko pag nagagalit. Wala akong kinikilala. Namutla si Lila at mabilis na tumakbo palayo sa mansyon. Napahawak nga ng noo si Marco. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin si Heather. Pero hindi siya titigil sa paghahanap. Kinaumagahan sinabi na nga ni Marco ang totoo sa kambal
at humingi naman ito ng dispensa sa ginawa nila kay Heather. Hindi ako susuko na hanapin ka, Heather. Makalipas ang 2 linggo ramdam ni Heather ang hilo at pagduduwal. Kahit ang kapatid niyang si Hudson ay napapansin nito kaya bumili ito ng pregnancy test. Anong gagawin ko dyan, Hudson? Gamitin mo lang, ate. Malalaman mo rin. Tinanggap ni Heather ang pregnancy test at sinunod nga ang tagubilin. Nang lumabas ang resulta, bumuhos ang kanyang mga luha nang makumpirma nga niyang buntis siya. Mukhang lahat ng pangako niya ay napako. Mag-isa niyang itataguyod ang kanilang anak ni Marco pero yun ang akala niya. Nang magising siya kinaumagahan narinig niyang may nagkakagulo sa sala. Nagulat siya nang makita si Marco na hawak ang kapatid niya, ang kwelyo nito. Anong ginagawa mo dito pagkatapos mong saktan ng ate ko? Ngayon magpapakita ka? Sabi naman ni Hudson. Napaiyak ang kambal at nataranta si Heather. Pinatukan niya si Hudson at sinuway ito. Hudson, tama na. Sad na nga lamang ni Marco. Sobra mo akong pinagalala, Heather. Anong ginagawa mo dito? Dahan-dahang lumayo si Marco sa kanya at nagsalita. Bumalik ka na sa mansyon, miss ka na namin. Kung may sinabi man sa'yo si Laila, walang katotohanan ng mga yon. Wala na akong balak na papasukin siya sa buhay namin. Lahat ng sinabi ko sa'yo noon ay totoo. Mas mabuti nang dumating na siya, di ba? Kumpleto na kayo. Umiling-iling naman si Marco at pinunasan ang mga luha ni Heather. Ikaw lang, Heather, ang kukumpleto sa amin lalo na sa akin. Mahal kita. Ilang beses ko na yung sinabi sa'yo. Buntis ako. Biglang saad na nga lamang ni Heather. Nang hina ang tuhod ni Marco sa narinig. Kaya't napalood siya na ikinagulat na nga lamang ng lahat. Lalo na si Heather. Niyakap ni Marco ang bewang ni Heather at umiyak. Wala na siyang pakialam kung anong iisipin ni Hudson. Lumayo siya kay Heather. Kinuha ang pulang kahon sa bulsa at ang buksan niya yun napangiti si Heather. Pakasalan mo ko, Heather. Diretsahang saad na nga lamang nito. Marco, lahat ng pinangako ko sa'yo, tutuparin ko. Saad ni Marco. Sunod-sunod na tumango si Heather. Napangiti si Marco at inilagay ang singsing sa daliri nito. Hindi ito tumigil sa paghahanap kay Heather. Mabuti na lamang at natagpuan niya ito. Humingi ng tawad ang kambal. Niyakap lamang ito ni Heather. Nang araw na iyon, sumama na si Heather kay Marco pabalik sa mansion. 2 araw matapos nilang magkasama, naganap ang isang simple ngunit makabuluhang kasal. Naging saksi ang mga mahal nila sa buhay, lalo na ang kambal sa kanilang pag-iisang dibdib. Sa harap ng altar ipinangako ni Marco kay Heather na mamahalin at iingatan siya habang buhay. Ganon din ang ipinangako ni Heather kay Marco na magiging tapat at mapagmahal na asawa at ina. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga bisita ay nagdi-dinner, nag-usap si Heather at Marco sa kanilang pribadong lugar. Natupad na rin ang pinapangarap ko, Heather, na magkaroon ng kumpletong pamilya kasama ka. Mahal na mahal talaga kita, kahit kalugka at pilya. Natawa na nga lamang si Heather at niyakap niya si Marco. Mahal din kita, Marco. Ang bawat araw kasama ka ay puno ng saya. Sa wakas natagpuan natin ang ating kaligayahan. Makalipas ang ilang taon, biniyayaan sila ng triplets, 2 lalaki at 1 babae. Sobrang saya ng kanilang pamilya, lalo na ang kambal na tuwang-tuwa sa kanilang mga bagong kapatid. Ang mga alaala ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nagsilbing patibay sa kanilang pagsasama. Naging mas malapit ang kanilang pamilya at hindi nagkulang si Marco sa pag-aaruga kay Heather at sa kanilang mga anak. Masaya at puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Isang pamilya na binuo ng matibay na tiwala, pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa. Sa kabila ng mga pinagdaanan nilang pagsubok, nagtagumpaya ang kanilang pagmamahalan at natagpuan nila ang tunay na kaligayahan sa isa't isa. Maraming salamat po at shout out po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane,
Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes. D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrugar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat